Ating pag-usapan ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas. Ang pagpapawalang bisa o nullity of marriage ay isang legal na proseso na nagdedeklara na ang kasal ay walang bisa mula sa simula. Para bang sinasabi na hindi nangyari ang inyong kasal. Hatiin natin ito sa mga hakbang. Una, suriin ang mga batayan para sa pagpapawalang bisa. Ang Family Code ng Pilipinas ay naglilista ng mga tiyak na batayan sa ilalim ng Article 35, 36, 37 at 38. Article 35, kakulangan ng mahahalagang rekisito tulad ng legal na kapasidad o pahintulot. Article 36, psychological incapacity. Ang psychological incapacity ay nagsimula o existing sa oras ng kasal, mabigat and incurable, at maaring mapatunayan ng eksperto, halimbawa mula sa mga psychologists o psychiatrist. Article 37 and 38, mga kasal na incestuous o mga kasal na labag sa pampublikong patakaran. Sunod mong gagawin ay kumonsulta sa isang abogado. Ang isang bihasang abogado sa family law ay susuriin ang iyong kaso, ihahanda ang mga kinakailangan dokumento at kakatawan sa iyo sa korte. Ang iyong abogado ay gagawa ng petisyon at judicial affidavit ng petitioner at mga witnesses at mga sumusuportang ebidensya at dokumento. Pangatlo, kapag handa na ang iyong petisyon, ihain ito sa naaangkop na family court kung saan nakatira ang petitioner. Tandaan, ang petitioner ay dapat nanirahan sa lugar na iyon nang hindi bababa sa 6 na buwan bago maghain. Huwag kalimutang bayaran ang kinakailangang filing fee sa korte. Ngayon ay dumating na ang yugto ng abiso. Ang korte ay maglalabas ng summons sa iyong asawa na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumugon sa petisyon. Pagkatapos makatanggap ng summons ang lahat ng partido, magsisimula na ang hearing ng kaso. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Sugang Law para sa higit pang impormasyong nilalaman. Pwede rin kayong tumawag sa 090-839-8406-7.